Magandang araw mga kasandi. So ngayon ay medyo iba ang nakikita ninyo pero doon din ang punta natin sa dati kong opisina. Walang iba kundi ang ating kusina. Ayan. So usaping bahay muna tayo. Ayun sa nakikita ninyo dyan sa aking harapan ay isang munting bahay. So usaping bahay tayo mga kaibigan. Pagdating ba sa bahay, di ba, ang ating mga tahanan ay binubuo ng iba't ibang bahagi. Meron tayong balkon, yung iba may mga balkon, mga ano lang tayo, doon muna tayo sa ating mga very common type na mga bahay, katulad ng meron lang tayong munting sala, meron tayong kusina, or meron din tayong dining area, kwarto at ating comfort room. So bali yun lang pinaka basic na mga tatalakayin natin sa issue na to. So tanong ko lang sa ating mga kaibigan, sa ating tahanan, alin ba doon ang dapat natin mini-maintain lagi ang kalinisan? Ang sala ba? Ang kusina, ang dining area, ang comfort room, o ang ating kwarto, yung mga silid tulugan natin. So, doon umikot ang buhay natin, 'di ba, sa ating mga bahay-bahay. So, alam ko naman lahat ng mga nabanggit natin ay kailangan natin i-maintain ang kalinisan ng bawat parte o bawat sulok ng ating bahay. Pero isa sa mga gustong-gusto ko na lagi nililinis, na kailangan talaga nating, kumbaga, kung meron man akong gustong linisin yung maigi sa aming tahanan, ito ay aming kusina. So, ang kusina po kasi doon tayo gumagawa ng ating mga pagkain, doon tayo lagi handa ng ating mga pagkain para sa ating mga mahal sa buhay. Kaya naman, dapat lagi natin itong mini-maintain. Kumbaga, hindi dapat tayo pumapalpak doon pagdating sa kalinisan kasi doon tayo naghanda ng pagkain. Ganun pa man, lahat ng bahagi ng ating tahanan ay dapat natin nililinis hanggat maaari. Dapat laging malinis ang bawat sulok ng ating tahanan. Kasi bahay natin ito at dito tayo nagpapahinga. Dapat pag tayo nasa loob ng ating tahanan, dapat tayo nakakaramdam ng kaligtasan, ng seguridad at ng kapayapaan. Kaginhawaan, kasama na doon. Kaginhawaan kasi malinis ang ating tahanan, nakakaramdam tayo ng ginhawa sa ating katawan. So ngayong araw na ito mga kapatid, kung bakit ko pinagkata ito sa inyo na aking munting bahay na ito ay dahil gusto kong ipakita sa inyo ang aming munting kusina. So, napakalit ng aming kusina. Munti lang talaga siya. Pero, doon ko nga laging ginagawa yung aking mga vlogs kasi tayo nagluluto. So, doon yung ako lagi nakikita. At doon ko kayo gustong dalhin sa araw na ito. Kaya naman, tara na at punta na natin ang aking kusina. Ayan mga kaibigan, so ito po ang aking mini kitchen. So, dito po umiikot ang aking buhay sa aking pagluluto. So, ito po ang aking stove. Ito po, meron ako ditong, kahit na moderno po ang panahon, moderno na, meron pa rin po ako nitong palayok. At napakasarap po dito magluto ng paksiw sa palayok na yan. Siyempre, meron ako ditong gas stove. At ang aking lutuan, ito yung madalas na ginagamit, lalo na kung medyo marami ang aking niluluto. At minsan sa pagkasangag ng kanin, kung medyo marami din dito rin ako nagasangag kasi maganda ito, non-stick. At syempre, ito ang aking madalas yung nakikita sa binablog ko noon, itong lutuan na to. So ngayon kasi medyo nag-ano tayo kasi tumataas ang bill ko sa kuryente, talaga talaga malaki ang itinaas kaya medyo nagbawas ako ito ng gamit. So ito na muna madalas yung nakikita sa aking niluluto. Bali, ito, ginagamit lang ito ng mga aking anak kapag sila ay nagugutom. Bali, magluto sila halimbawa ng kung ano mga madali ang pagluluto. Dito sila nagluluto. Mag-iinit kami ng ulam halimbawa para mabilis lang. Dito na lang din po. At syempre, ito po ang aking rice cooker. Syempre, ang aming heater. Ang aming air fryer. At ang aking mga utensils. Ayan. So, kasi malit nga po ang area namin. Kaya ganyan po ang ayos ng aming mga utensils dyan po. Pero, ganoon man po, kahit maliit po itong aming kusina, ay pinipilit po natin na maging maganda siya sa ating paningin. Ayan. So, ganito po ang ginagawa natin dyan. So, ganyan lang po siya. Ito po yung ating pinaka sink. Ayan po siya.
At ito po, bali dinugtong ko lang po yan dyan. So, nabibili po ito online. Para po palaglinis tayo ng lababo, ganyan. So, paikutin na natin pa ganon. So, okay na po yan. Mabilis po tayo makatapos ng paglilinis. At ang ating lagyan ng pinggan. So, konti lang nilagay ko dyan ng pinggan kasi ano po, tatlo lang naman kami dito sa bahay. Kaya, konti lang magkita mo dyan ng mga pinggan na nakalagay. At, yung nga pa namin magamit na andyan din po mga mangkok dito sa taas. At yung mga bowl po na hindi namin ginagamit nando sa gilid. Paminsan-minsan lang ginagamit. At, yung aking mga gamit sa pagluluto, ayan po, ayan mga, ano na yan, iba't ibang seasoning na pinapadala sa atin ng so, ayan, ganito lang po natin inayos siya. Napakasimpleng pag-ayos lamang po para po maging maayos siyang tingnan at hindi po masakit sa mata. Alam naman natin na ang kusina, ito yung ating dapat pinakamalinis na area ng ating bahay kasi dito tayo naghahanda ng ating pagkain. Siyempre, yung ating mga dilata na doon naman po sa taas dyan, ayan. At, iba pa natin kagamitan dyan din sa loob ng mga yan. Mga di natin ginagamit, bihar natin gamitin. Nasa loob po ng mga cabinet na yan. At ito po yung ito po importante rin po ito kapag meron tayong mga tira-tirang pagkain na di natin maubos. Wala tayong pantakip, so pwede natin isang gamitin. So ayan po, yung ating iba pang mga gamit. So yun lang po mga kaibigan ng ating maikling pag-tour sa inyo dito sa aking mini kitchen. So ito, ganito lang po ang aming kusina, ganyan lang po sa kaliit, pero pinipilit po natin na pagandahin talaga siya kasi kahit pumalit ang ating bahay, kapag nasa ayos lahat ng gamit ay talaga namang napakaaliwalas tingnan. Di po ba mga kaibigan? So yun po ang ating araw-araw na pinagkakabalan dito sa aming bahay. So wala tayong gaanong gawa. So dito po tayo nag-focus sa ating kusina. So ito po mga kaibigan. So hindi po hadlang na kumbaga mga tatay, mga nanay. So kung tayo may mga free time, ay bigyan natin ng oras ang ating tahanan sa paglilinis, pag-aayos ng ating mga gamit sa ating loob ng bahay. Kasi ito po yung ating ginagalawan araw-araw. Dito po tayo nagpapahinga. Dapat kumbaga maging comfortable tayo lagi sa ating tahanan. So ito mga kaibigan ang ating kusina tips, kitchen tips sa ating mga nanay at tatay dyan. Yung mga dyan sa ating bahay. So ito pong ating pinaka lababo, ayan. Dapat po laging malinis yan para kahit malaglagan ng pagkain dyan, hindi ka man din lamputin at kainin kasi alam mong malinis. Alam mo sa sarili mo na nagme-maintain ka ng kalinisan kaya dapat laging maayos yan. So yan mga nanay, mga tatay, baka naman dyan meron kayo dyan mga iba pang tips na pwedeng ibigay sa akin base sa nakita nyo sa aking kusina. Ayan. Bigay naman kayo ng comment ano ba masasabi ninyo dito sa aming mini kitchen, sa aking mini kitchen. Ayan. So, ito po ang sentro ng ating pag-vlog araw-araw kapag tayo nakikita nyo sa aking vlog. Ito po yun, dito po ako gumagalaw at yan po ang ating mundo. Ayan, maraming salamat at pakisubscribe na rin ka sa Nito VPH at kalimbangin natin ang ating notification bell para every time na meron tayo panibagong upload ay manonotify po kayo. Ayan, salamat and God bless everyone. Bye-bye!